Saturn, humingi na ng tulong sa iba pang Gorosei? Bali nagumpisa nga itong chapter 1109 sa scene sa pagpapakita ng message ni Vegapunk para sa mundo. Nakita nga natin sa likuran ni Vegapunk si Shaka na indikasyon na isang ang pre-recorded video itong ginawa niya. Sinabi nga ni Shaka na wag daw munang sabihin ni Vegapunk itong mensahe niya. Bigyan nga daw muna niya ng 10 minutes yung mga tao sa mundo para maisaayos nila yung mga Denden Mushi snails nila. So itong 10 minutes nga na to ay napaka-importante na pag-uusapan natin mamaya. Bali lahat nga ng Denden Mushi snails sa mundo including itong mga nasa Marines automatic na nagpe-play itong video ni Vegapunk. Though ayaw nga nilang makita itong message na to wala nga silang magawa since hindi nga nila ito mapatay. At dito ipinakita nga itong sitwasyon ngayon sa nangyayari sa Egghead Island. Itong si Luffy nga hawak pa rin sila Kizaru at Saturn. Yung grupo naman nila Nami at Usopp nagtataka sa video na ginawa ni Vegapunk. Itong grupo naman ng mga Giants still nakikipaglaban pa rin sa mga Marines. At itong si Vegapunk naman hawak pa rin ni Sanji at mukhang patay na nga siya. Hanggang sa napunta nga yung scene sa Merijoa. Ipinakita nga na pati itong mga Gorosei pinapanood itong video message ni Vegapunk. At habang nangyayari nga ito kinakausap nila si Gorosei Saturn. So wala nga silang means of communication na ginagamit at parang telepathy powers lang itong ginagawa nila. Tinanong nga ng mga Gorosei si Saturn kung talaga daw bang patay na si Vegapunk. Ang sinabi nga ni Saturn oo. Nakita nga daw niya mismo kung paanong pinatay ni Kizaru si Vegapunk. At dito nag-assume nga itong may blonde na buhok na Gorosei na kaya nagbo-broadcast ngayon itong mensahe ni Vegapunk dahil sa na-trigger ito ng pagkamatay niya. Sinabi nga niya na yung signal daw na pinanggagalingan netong message ni Vegapunk malamang daw na nasa Labu Base. At dito ipinakita na nga yung reaksyon ng mga tao sa iba't ibang parte ng mundo patungkol sa video na nilabas ni Vegapunk. Sa Dressrosa nga ipinakita itong mga sibilyan, si Kairos, si Leo pati na si Rebecca na pinapanood na itong video ni Vegapunk. Sa Fuchsia Village naman ipinakita nga si Whoopslap. Sumunod ipinakita naman si Iceberg na pinapahanda itong video ni Vegapunk sa sekretary niya para makita daw ng buong Water 7. Sa headquarters naman ni Big News Morgan ipinakita sila Vivi at Wapol. At sa Kambaka Kingdom nga nakatutok rin ang Revolutionary Army para sa mensahe na to ni Vegapunk. Si Dragon nga habang nanunood biglang naalala yung sinabi sa kanya ni Shaka na malapit na nga daw siyang mamatay. So basically ang lahat nga nakaredy na sa sasabihin netong si Vegapunk. Mabalik nga sa Egghead Island nagumpisa na ngang umatake itong si Luffy. Hawak nga itong sila Saturn at Kizaru bumuelo nga siya na para bang aatake siya ng Gomu Gomu no Bazooka. At dito pinaguntog nga niya itong sila Saturn at Kizaru. Yung way nga na ginawa ni Luffy para niyang sabay na pinompyang itong dalawa na to. Itong atake nga na to tinawag niya na Gomu Gomu no Dawn Symbols. So ang naging resulta nga ng atake na to napipe itong sila Saturn at Kizaru. Matapos nga nito pinaikot-ikot pa sila ni Luffy na para bang gumagawa lang siya ng pizza. At dito ginawa na nga silang flying saucer ni Luffy. Hinagis nga sila palayo. Si Kizaru nga nakita nating napuruhan. Tumalsik nga siya sa isa sa mga barko ng Marines at mukhang hilong-hilo pa. Samantalang itong si Saturn naman parang wala ngang nangyari sa kanya. Mabilis nga siyang bumalik sa harap ni Luffy at aakma na ng isang atake. Nung makita nga ito ni Luffy medyo nainis siya at naguguluhan dahil hindi man lang daw nagkaroon ng damage itong si Saturn. Hanggang sa umatake na nga itong si Saturn na mabilis namang nailagan ni Luffy. Pero itong atake nga na to diversion lang dahil bigla na naman ngang kinontak ni Saturn itong iba pang mga Gorosei. Sinabi nga ng mga Gorosei sa Merijoa na wala na daw oras since magsasalita na nga daw si Vegapunk. Kaya naman ang ginawa nga ni Gorosei Saturn sinamon niya itong mga Gorosei. Hinawakan nga niya itong lupa na nagresulta ng paglabas na 4 pang Black Circle Stars. Nung makita nga ito ni Sanji nagbalik sa alaala niya yung nasaksihan niya na unang paglabas ni Saturn sa Egghead Island kung saan may nakita rin siyang Black Circle Star. Nung makita naman ito ni Luffy
gulat na gulat siya. At dito na nga nagtatapos itong chapter 1109. Bali ngayon ay pag-usapan naman natin ang mga pangyayari sa chapter na to. Unahin na natin itong patungkol sa naging laban ni Luffy kila Saturn at Kizaru. Gaya nga ng nabanggit ko sa spoiler video natin na magiging troll panel itong atake ni Luffy, ito nga yung nangyari. Ipinakita na naman nga ni Oda yung pagiging playful ng Gear 5 ni Luffy sa mga atake niya. At sa pamamagitan nga yan ng mga scene ng pagpipinya kila Saturn at Kizaru, paghagis niya dito na para bang gumawa siya ng flying saucer at pag-resemble sa kanila sa paggawa ng pizza. So somewhat dedicated nga itong atake kay Bonnie, since alam naman natin na ang paboritong pagkain ni Bonnie pizza, which is dito nga rin hango yung barko niya na pizza margarita. Sa part naman ng mensahe ni Vegapunk na nakita nating nagre-ready na ang buong mundo, nabanggit nga ni Shaka na maghintay daw muna sila ng 10 minutes bago umpisahan ni Vegapunk itong sasabihin niya. So napakalaking bagay nga na itong 10 minutes na to, dahil ito nga yung natitirang oras para mapabagsak ni Saturn si Luffy at sirain kung saan man nanggagaling yung signal ng message ni Vegapunk. At ito nga rin yung pwedeng maging rason ng pagsamon niya sa iba pang mga Gorosei. At speaking of iba pang mga Gorosei, nakita nga natin yung appearance ng mga Black Circle Stars. Gaya nga ng nabanggit ni Sanji na nakita niya na daw ito nung time na mag-appear din mismo itong si Gorosei Saturn, mukhang parating na nga talaga itong iba pang mga Gorosei sa Egghead Island. So nakaka-excite nga itong mga mangyayari, dahil kung dadating pa nga ang iba pang Gorosei, panigurado na makikita na rin natin yung mga transformations nila. At gaya nga ng nabanggit sa chapter na to, ang rason nga ng pagpunta nila sa Egghead Island, obviously na para pigilan itong sasabihin ni Vegapunk patungkol sa katotohanan ng mundo. Dali-dali nga silang pupunta dito para wasakin itong signal na pinanggagalingan ng message ni Vegapunk. Given na nagbigay ng statement si Shaka na may 10 minutes daw itong si Vegapunk bago niya umpisahan itong sasabihin niya. Meaning kapag nag-appear na itong mga Gorosei sa Egghead Island, ang una nga nilang pupunteryahin itong Labo Face, since nabanggit nga ng isa sa mga Gorosei na ang hinala niya daw nandito nang gagaling yung signal sa video message ni Vegapunk. At alam naman natin na currently yung mga natitirang miyembro ng Straw Hat Pirates nasa Labo Face ngayon. Kaya naman ang magiging tanong, ano kaya ang mangyayari sa kanila? Makakaalis ba sila ng Labo Face bago ito pasabugin ng mga parating na Gorosei? Mapipigilan ba ni Luffy itong 5 Gorosei? Anyway, ayan na nga yung full chapter review natin para sa latest chapter ng manga na chapter 1109. As usual, yung mga hindi ko nga natalakay sa chapter na to, pag-uusapan na lang natin sa isang separate video. Kaya stay tuned lang sa channel natin para sa mas maraming One Piece contents. So yun lang, peace!